strangers starting out on a journey, never dreaming what we'd have to go through. Now here we are, and I'm suddenly standing at the beginning with you. No one told me I was going to find you. Unexpected, what you did to my heart. When I lost hope, you were there to remind me this is the start. And life is a road and I wanna keep going. Love is a river I wanna keep flowing. Life is a road now and forever, wonderful journey. I'll be there when the world stops turning. I'll be there when the storm is through. In the end I wanna be standing at the beginning with you. We were strangers on a crazy adventure, Never dreaming how our dreams would come true. Now here we stand, unafraid of the future, at the beginning with you. And life is a road and I wanna keep going. Love is a river I wanna keep flowing. Life is a road now. Ladies and gentlemen, please rise as we welcome beautiful bride, Miss Michelle Pilar Medalyada. Palakpakan po natin. Pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin na kung saan ito ay lalong nagiging makulay at makahulugan ng dahil sa pag-ibig. Mga minamahal, tayo ay narito't natitipon sa harapan ng Diyos upang ipagdiwang at saksihan mulang bagong buhay na magkasama para kina Noni at Rochelle. Nandito tayo upang makihati sa kasiyasiyang pagkilos na gagawin ng Diyos sa ngayon. Isang pagkilos na kung saan ang kanilang pagmamahalan ay dadalhin niya sa isang sagrado at banal na pag-iisa ng kasal. Meron po ba dito na nais magsalita? Salita na po ngayon. Meron pa bang tututol? Meron po ba? Wala! Okay, kung wala na, ay wala na po kayong habol. Sino po ang magkakaloob sa babaeng ikakasal? Kami po. Mga magulang. Kami pong mga magulang. Noni, maaari mo nang kunin si Rochelle. Yes.
Noni at Rochelle, ang Diyos ay pag-ibig at siya ang naglapit sa inyong pagmamahalan. Ngunit binibigyan kayo niya ng laya upang ang pag-ibig na ito ay inyong payabungin, inyong palaguin, inyong papagtibayin, at sa pamagitan ng iyong pagmamahalan ay igagalang nyo ang inyong bawat isa sa inyo, at kayo ay magsasama sa kasakitan man o maging sa kalusugan, sa kayamanan man o sa kahirapan. Ipapanalangin ang bawat isa, magpapalakasan kayo, ipapanalangin ang bawat isa, at kayo ay patuloy na dudulog sa Diyos upang kayo manalangin, upang kayo ay kanyang samahan sa inyong bagong buhay na ito na haharapin. At ito ay pinagtitibay ngayon sa pamagitan ng inyong pagkakasunduan at sa mga bagay na inyong ipagtatapat sa inyong dalawa. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, mahabaging Diyos at Ama na aming nasa langit, kami po ay narito at nagpapasalamat sa iyo sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na katulad ng araw na ito na mayroong dalawang buhay na nag-ibigan at sila po ay sa biyaya mo ay iyong pag-iisahin sa banal na sakramento ng kasal. Kaya dalangin ko po kay Noni at Rochelle na patuloy mo po silang gabayan at simula sa araw na ito, sila po ay patuloy mong kasihan at patuloy na samahan hanggang sa matupad nila ang layunin mo sa kanilang buhay. Kaya Panginoon, basbasan mo po ang gawain ito sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So maaari na pong magsiupo ang lahat. Ganon din sa mag-asawa na isa sa katuparan ninyo ang mga pangakong ipapahayag sa bawat isa sa inyo. Noni, tumingin ka Noni, sigurado ka na. Ingatan mo ang iyong asawa na ngayon ay tinalaga ang kanyang sarili sa iyong pangangalaga. Sinasabi sa Biblia, guard well your breath, now commits herself into your keeping. Iyo daw pakaingatan ang iyong babaeng ikakasal na ngayon ay itinatalaga ang kanyang sarili para sa iyo. The Bible says, ang mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Niya ang kanyang buhay para rito. Noni, ang isang kasal ay inalintulad sa Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia, para sa church. Kaya ganon kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iglesia, ganun din ang inaasahan niya na gagawin mo para kay Rochelle. Kaya itong bagay na ito ay hindi biro o hindi mo dapat baliwalain, kundi ito ay iyong pakaingatan at iyong tupdin dahil ito'y pananagutan mo sa Diyos na siyang gumawa ng kasal. Rochelle, ito'y isang dakilang tungkulin na pagsumikapang bigyang sigla at laging suportahan ang asawa habang nagbubuo kayo ng isang masayang tahanan. Sinasabi sa Biblia, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Kailangan palakasin mo ang iyong asawa sa kanyang pamumuno. Tunay nga ho ba na nangyayari, mga babae? Sino po dito ang mga mag-asawa? Sabi po, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ngayon naman, sa mga babae naman, pasakop. So, sino kaya ang mas makapangyarihan sa dalawa? Parehas. Di ba? Parehas lang. So, hindi po mas makapangyarihan ang lalaki sa babae. Hindi rin naman po babae sa lalaki. Kayo po'y parehas na itinatalaga inyong buhay para sa isa't isa. Okay? Katulad ni Kristo. So, to both of you, sa bawat isa inyo, sinasabi ng Biblia, pasakop kayo sa isa't isa. Tanda ng inyong paggalang sa Diyos, kay Kristo. So, sabi doon, mahalin mo ang iyong asawa, ibigay mo ang iyong buhay para sa Kanya. Ang mga asawa naman pong babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. So, sinasabi po ng Diyos dito, pasakop kayo sa isa't isa. Maliwanag po yon sa iyo, Noni, at sa Rochelle, sa mga mag-aasawa rin po dito, at sa mga may balak pang mag-asawa. So, marriage is based on covenant. Ang kasal ay nakaayon sa kasunduan. Ang inyong gagawin ngayon, Noni at Rochelle, kayo'y magkakasundo. Ito'y isang tipan. Ito'y isang
covenant. Hindi ito kontrata. Ang kontrata kasi may expiration. Pero ang kasal, ang expiration nito ay pag namatay ang isa o kayong dalawa. Nag-expire lang hanggang kamatayan. Pero ang kontrata, parang trabaho, pag 6 months ang kontrata mo, ayaw mo na, pwede ka na mag-resign. Di ba? Pwede ka na mag-resign. Pero itong kasal, walang resign. Walang, kung gusto mong maghiwalay, di mamatay ka na. Yun po ang sinasabi ng kasunduan. At ang kasunduan pong ito ay ang Diyos ang gumawa. Sa ating pong batas, mayroon pong copyright law, di ba? Pag iyong ginamit yung isang halimbawa ginawa ng isang tao, hindi mo ito pwedeng baguhin. Kung ano yung kanyang pagkakagawa at paggamit dito, sundin mo lamang 'yon. Kapag hindi mo sinunod ito, meron kang pananagutan doon sa gumawa. Kasi sinisira mo yung kanyang ginawa. So ang kasal po ay ginawa ng Diyos para ito ay magbigay sa atin ng proteksyon at magbigay sa atin ng kasiyahan. At tayo po ay magkamit ng tagumpay sa ating buhay dito sa lupa. At ito pong kasal na ito, ang nais ng Diyos dito ay palaguin at paramihin. Kung kayo pagkakalooban ng anak, ay dadami yung bunga ng inyong kasal. At kag ang pagkasal ninyo ay nakabase sa kasunduan, ito'y magiging matibay. So ang Diyos ang tumatayong saksi sa pagpapatubad ng kasal sa pamamagitan ng kasunduan. Ito po yung kasunduan ng Diyos. Ito po yung sinabing kasunduan ng Diyos sa unang lalaki at babae na kanyang ikinasal. Ang Diyos ang nagkasal kay Adan at kay Eva. Ito ang sabi, at sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ulitin nyo nga, Noni at saka Rochelle, at sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Ulitin nyo nga, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pwede ho ba sa lahat ng narito, sabihin nga po natin, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Sa panahon pong ito ito pong kasunduan na ginawa ng Diyos ay nalalabag. Kaya po kung makikita ninyo, maraming sirang pamilya, maraming sirang buhay, maraming mga anak na pariwara, na drug addict, nabuntis ng maaga, marami pong napariwara dahil po nilabag nila yung kasunduan ng Diyos sa tao, sa pag-aasawa. At ito po ay ang Diyos ang nagsabi. Kapag ang Diyos po ang nagsalita, ito po'y batas. At ang batas pong ito ay Diyos. At kahit Diyos, hindi niya pwedeng labagin ito. Kaya, kung makikita po natin, bakit po maraming kaguluhan sa pamilya? Pag may kaguluhan sa pamilya, may kaguluhan sa lipunan. Kaya po marami, sa Amerika po, ang sabi po, 80% po ng mga drug addict o ng mga homeless, ng mga palaboy, ay galing sa pamilyang wasak. Ibig sabihin po, fatherless. Walang ama o walang ina. Kaya po, marami rin po ang nagsi-suicide. Marami po. So marami pong porsyento ng mga kabataan ngayon ay walang ama at walang ina. Kaya po, magulo ang lipunan. Dahil po, sinira nila ang kasunduan na ginawa ng Diyos sa tao. Kaya napakahalaga po itong kasal na ito po yung nais ipaalaala sa atin ng Diyos na kung ikaw ay dadako sa kasal, ikaw Noni at Rochelle, ito'y kasunduan ninyo hindi lamang sa bawat isa ninyo, kundi ang Diyos mismo na siyang gumawa nito, sa Kanya kayo mananagot. At nais ng Diyos, pag ikaw ay pinagkatiwalaan ng isang bagay, meron kang responsibilidad. Parang bumili ka ng cellphone, kasi ang gumawa ng cellphone ay Apple, halimbawa ang Apple, iPad. So pag binili mo siya, yung Apple na yon ay gagamitin mo ayon doon sa pagkakagawa o paisip noong pong gumawa. So kaya po ito may mayroong manual at ito po ay mayroong agreement, kasunduan, di ba? Mayroong at
yung manual nito, pag ito'y iyong sinunod, magagamit mo yung iPad na yon doon sa disenyo ng gumawa. Halimbawa, tungkol sa battery, meron pong oras ng pag-charge ng battery. Kapag ito'y hindi mo ginawa, madaling masira ang battery. Kaya po tayo palit-palit ng battery. Kasi hindi mo sinunod yung instruction na kailangan ay ubusin mo muna o magtira ka ng 5%, i-charge mo. Pero dahil ngayon, lagi mong ginagamit, kahit hindi pa sasagadin mo, tapos i-charge mo, kaya at minsan ay na-overcharge, kaya ito ay kumakapal at ito nasisira. Ganon din po sa buhay. Ang kasal, ang tao ay ginawa ng Diyos, meron siyang plano. At gumawa po siya ng manual. At ang manual na ito ay salita ng Diyos, Biblia. Nakasulat po dito kung papaano yung kanyang ginawa ay mabubuhay dito sa daigdig. At nakasulat din po dito ang kasal. Kung papaano magiging matagumpay ang inyong kasal ay nakasalalay sa nakasulat sa manual na ito. Kaya po sabi sa Bible, pakadili-dilihin nyo, basahin at dili-dilihin ang mga salita dito. So kapag ang inyo pong kasal, ikaw Noni at Rochelle, ay hindi mo ibinase sa kasunduan na nakasulat dito, hindi kayo magtatagumpay. Okay? At marami po, meron pong isang kwento na may isa pong magaling sumula, ito po'y manunulat sa isang magazine, at nung pong 36th anniversary nila, 36 years na wedding anniversary nila, sinulat niya doon sa kanyang article na sila pong mag-asawa ay quits, naghiwalay na, nag-divorce. At sinabi po niya, sa hindi niya alam ang kadahilanan. At alam ko, marami pong mga mag-asawa ay mga nangyayari ngayon na naghihiwalay, dati ay very sweet, pero sa tagal-tagal ng panahon ay naghihiwalay. Na hindi nila alam, ano nga ba bakit ganon? Dati naman ay sila magkasundo, bakit sa tinagal na tagal ng panahon ay maghihiwalay lamang pala? So ito po'y isang patotoo na kapag ang tao ay nahiwalay sa kasunduan sa Diyos, anuman ang haba ng kanilang pagsasama, ito'y mabuhay. Kaya sa umagang ito, nais ng Diyos na patatagin ang mga mag-asawa. Sa pamamagitan ninyo, Noni at Rochelle, nais na Panginoon na sa pamamagitan ninyong dalawa ay magsimulang muli na patutuhanan na ang kasal na ginawa ng Diyos ay matagumpay at ito'y nagbubunga ng kasaganaan at katiwasayan sa bawat isa. So, ang Diyos ang tumatayong saksi sa pagpapatubad ng kasal sa pamamagitan ng kasunduan. Ang kasunduan ay nagpapahayag ng katapatan at mananatiling pangako. Noni and Rochelle, always remember this. When struggles come and shake your marriage life, always go back to your wedding day when you made covenant with God and with each other. Sa mga panahon na darating na meron kayong mga problema, sino ho ba ang hindi nagkakaproblema sa mag-asawa? Lahat po tayo. Madami. Diba? Kasi magkaiba kayo. Kami po mag-asawa ay sa kulay lang ng pintura ay nagkakahigitan na. Di ba? Pag ikaw ay nagpapapintura ng bahay o kaya sa kurtina lang, sa kulay ng kurtina ay nagkakagalit na ang mag-asawa. Sa ulam pa lang ay nagkakagalit na rin ang mag-asawa. At pag sila ay napalakas ang harok ng asawa, ay doon ay nagkakagalit na rin. So maraming bagay na pwede kayong hindi pagkasunduan. Pero, pakatandaan nyo lang, bumalik kayo sa panahon, February 26, 2021, na singkad ang araw, February 27, 2021, natirik ang araw, tayo ay nainitan, at tayo narito sa ilalim ng araw. Pakatandaan nyo, ito'y memories na sa araw na yon ay kayo ay nanumpa na kayo magsasama at walang sino man ang pwedeng maghiwalay. So, always make Jesus the center of your relationship. And this is His promise. He will not leave you nor forsake you. Hindi niya, dahil siya ang author ng kasal at si Jesus ang nagbigay ng buhay sa kanyang iglesia, tandaan nyo, hindi niya kayo iiwan, hindi niya kayo pababayaan. Amen.
Okay, so always remember this day, your wedding day, when you made covenant with God. Tandaan nyo, ang inyong kasunduang ito hindi sa inyong dalawa lang o hindi sa lahat ng mga ninong at ninang at inyong mga magulang. Ito'y kasunduan nyo sa Diyos. At dahil ang Diyos ang nagtatag nito, sa Kanya kayo mananagot. At kapag sinunod nyo ito, ang sabi doon, pagpapalain kayo at ang iyong mga anak hanggang sa ika-4 na henerasyon. Apo, sa kaapu-apuhan. So, hinihiling ko po yung ating mga ninong at ninang na tumayo. Tumayo muna po ang mga ninong at ninang. Yan. Okay. So, siguro po ay talagang pinaghandaan yung mga suot. Ako po yung naka-coat dahil may hindi na po ako nag-coat. Okay, pero sa umagang ito po, tayo po ay narito at ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ay narito. Lahat po ba ay narito ang mga ninong at ninang? Lahat So, yan. so kahit po mayroon po tayong hinaharap na pandemic, pero tayo po ay pasalamat, tayo po ay nandito lahat. At kayo po ay nangungunang saksi sa pag-isang dibdib ni Noni at Rochelle. Kayo po ay mga saksi sa kasunduang itong kasal. Una ang Diyos, pangalawa po ang mga magulang at ang mga ninong at ninang. So sa ating pong kultura, ang mga ninong at ninang daw po ay kinukuha para sa kung sino yung malaking magsabog. Malalaki ho ba kayo magsabog? Kaya kayo po yung laging kinukuha. Dapat liitan nyo para hindi na kayo kuhanin. Hindi naman po. Siguro po, yung mag-asawa po, yung mga magulang, ay talagang kayo pinili. Hindi lamang po sa sabog. Ano? Kundi kayo po ay nakakitaan ng isang halimbawa ng mga mag-asawa. Totoo ba yun? Ano? Nakita sa inyo na kayong mag-asawa ay masaya at pwede kayong sandigan. So sa umaga pong ito, nais po ng Panginoon na kayo ay makasama ng mag-asawang ito ni Noni at ni Rochelle para kayo po ay ang tungkulin nyo, ang pangunahin nyo pong tungkulin ay ang maging huwaran, tagapayo at gabay ng mag-asawang ito. Sa amin po sa Batangas ay ang kinukuha pong ninong yung daw masisilungan. Kapag ano. Kaya sabi ko, di ang kuhanin may waiting shed. para yun na masisilungan. Ano. Pero dito po sa umagang ito, ay nais po ng Diyos na kayo po ay hindi lamang sa financial o anumang bagay, kundi kayo po ay titingalain ng dalawang ito na kayo po ang inyo pong buhay mag-asawa ay magiging kanilang gabay at kanilang tutularan sa kanila pong buhay mag-asawa. So sa kanila pong pag-uumpisa, maganda po na meron silang nakikita. So sa umagang ito, nais po ng Diyos muli na kayo ay mag-asawa ay paigtingin ang inyong pagsasama. Ano? Pwede ho bang kung kayo mag-asawa lang ho, merong hindi mag-asawa eh. Maghawak po kayong ng kamay, diba? Maghawak po kayong kamay muli, baka nga ngayon uli kayo nakapaghawak ng kamay. Naghawak kayo sa kasal, di maghawak din kayo ng sa kamay. Ano? So, ganito po ang sasabihin po ninyo at sabihin niyo po sa mag-asawang ito na at kung meron din po narito na mag-asawa rin, meron ho ba dito mag-asawa rin na narito? O mga magulang, tumayo rin po kayo, samahan niyo rin po sila. Kayo po ang halimbawa ng dalawang ito. Holding hands po, yan, holding hands. Kapit kamay. Walang social distancing. Walang social distancing kasi ano po sa bahay naman ay gano'n. Sabi niyo po, kaming pinag-isa ng Diyos ay hindi paghihiwalayin ng sino man. Okay, ulitin po natin, kaming pinag-isa ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng sino man, tao man o bagay man. Amen po ba? So ito po ay ang Diyos ang nakakanig, siya po ang gumawa nito. Kaya nawa ay kayo'y patuloy na basbasan ng Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga ninong at ninang, mga mag-aasawang narito, mga magulang na narito, na muli ay ipinahayag ang iyong layunin tungkol sa kasal. Na ang bawat narito pong mag-asawa ay pinag-isa mo at walang anumang pwedeng maghiwalay sa kanila. Pagpalain mo po sila at patuloy mo pong mas lalong payabungin ang kanilang pagsasama at patuloy na ipakita mo sa kanila na ikaw ay nasa kanila at hindi mo sila iiwan, hindi pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay? Pwede ho bang sa unang pagkakataon, halikan niyo pong muli ang inyong asawa? Pwede ho ba? In public. Ako muna ang una. Di ba?
Baka nakakalimutan niyo ng amoy ng inyong asawa. Okay. O, palakpakan po natin ang bawat isa. Marami pong salamat sa inyo. Pwede na po kayo magsiupo. Okay, so ang pangwakas po ay nais ko pong ipaalala sa inyo na ang seremonya ng kasal na ito ay nagpapahayag ng mitiin ng dalawa na ipaalam sa lahat at sa Diyos ang kasunduan ng kanilang ginagawa ngayon sa bawat isa. Salamat po sa pagdala nyo ngayong umagang ito. So, umpisa po yon, araw-arawin nyo. Pwede naman, libre po, may lisensya kayo na halikan ng inyong asawa lang. Sa asawa nyo lang po, Pag hindi po, bawal na yon. Ito po ay bawal na sa Diyos. So, Noni at Rochelle, hinihiling ko na kayo tumayo. O, kayo naman. Ito ay para sa inyo. Ngayon, alam na natin ang kasal Kristiyano ay ang buong pananagutan ng isa't isa, ng isang lalaki, at ng isang babae sa bawat isa habang sila'y nabubuhay. Noni, harap ng makapangyarihang Diyos at sa harap ng mga saksing naririto, tinatanggap mo ba si Rochelle Pilar Medalyada? Tama ba yan? Rochelle Pilar Medalyada, na ngayon ay narito upang iyong maging kabiyak, upang siya ay mahalin at aliwin, parangalan at kupkupin, at sa kagalakan at kalungkutan, pangalagaan na kasama niya, na ang pagsasamang ito ay maging banal at walang patid hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o kamatayan lamang ang maghihiwalay sa inyo. Sabi niyo, gagawin ko po. Gagawin po namin. Gagawin po namin. Okay. Rochelle Pilar, si Noni lang pala, sabi gagawin ko po. Gagawin ko po. Ay, sorry. Ikaw naman, Rochelle Pilar Medalyada, sa harap ng makapangyarihang Diyos at sa harap ng mga saksing naririto, tinatanggap mo ba si Noni Carilla Rana Jr. na ngayon ay narito upang iyong maging kabiyak? Upang siya ay aliwin at mahalin at parangalan at kupkupin sa kagalakan at kalungkutan. Pangalagaan na kasama niya ang pagsasamang ito na banal at walang patid hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus o kamatayan lamang ang maghihiwalay sa inyo. Okay. So, pwede bang kunin, nasan yun ng sinsing? Nasaan na ba yung sinsing? Pwede ko bang makuha yung sinsing? Okay. Ito ba'y tunay? Buti na lahat ginto. Uso na kasi ang ano ngayon ang silver. White gold. White gold pala. Nako. So, okay. Isang kaugaliang Kristiyano ang magpalitan ng sinsing bilang simbolo ng pag-ibig. Ang walang patid na bilog ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, at ang ginto ay simbolo na ang Diyos ay tunay na pinag-iisa kayo sa inyong kasal. Lagi niyong isusuot ang sinsing na ito habang bilang patuloy na paalala ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbibigkis ng inyong walang hanggang pag-ibig simula sa araw na ito at sa habang panahon ng inyong buhay. Okay. So, ito ang sa iyo. Saan ba? Okay, Noni, hawakan mo nga. Pwede hawakan ng microphone. Ibigay mo kay Noni ang microphone. Ayun pala. Humarap ka nga magharapan niya kayo sa bawat isa. Okay. So, hawakan mo na maigi yung... Michael, ikaw na maghawak sa microphone para... dito ka sa tabi niya. Yan. Yung maid of honor naman, humanda ka na doon para ikaw maghawak na. Doon ka sa... Yan. Para may ginagawa ang maid of honor. Kasi nung ako'y best man, wala akong ginagawa. Pero kayo ngayon ang gagawa. No? So, sabihin mo, Noni, okay, doon patamingin ka sa kanya. Yan na ang araw-araw na makikita mo. Simula ngayon. Sabi mo, ako si Noni. Ako si Noni. Tinatanggap kita, Rochelle. Tinatanggap kita, Rochelle. Upang maging kabiyak ko. Upang maging kabiyak ko. Magsasama
magsasama simula ngayon simula ngayon at habang nabubuhay, at habang sa nabubuhay, hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa kasakitan man o kalusugan. sa kasakitan man o kalusugan, Pakamamahalin kita pakamamahalin at kita aalagaan at aalagaan at tanging kamatayan lamang at tanging kamatayan ang lamang makapaghihiwalay sa atin. ang makapaghihiwalay sa atin. Kunin mo yung kanyang kamay, tumingin ka sa kanya, sabihin mo, isuot mo ang singsing na ito, Isuot mo ang singsing na ito sige, isuot mo, bilang simbolo bilang simbolo ng walang humpay na pag-ibig. na walang humpay na pag-ibig. Titigan mo siya. Michelle, talaman ang Okay, titigan mo si Noni. Siya lamang ang lagi mong nakikita. Ako si Rochelle, Ako si Rochelle. tinatanggap kita Noni Tinatanggap kita, Noni, upang maging kabiyak ko. upang maging kabiyak ko. Magsasama simula ngayon Magsasama simula habang ngayon nabubuhay. at habang Sa nabubuhay. hirap at ginawa, Sa hirap at ginhawa, sa kasakitan man, sa kasakitan o man kalusugan. o kalusugan. Pakamamahalin kita, Mamahalin kita kaalagaan, at aalagaan tanging kamatayan lamang at tanging kamatayan ang lamang makapaghihiwalay ang makakapaghiwalay sa atin. sa kasal. Isuot mo ang singsing ito, Suot mo na. Isuot mo na ang singsing na ito gentle naman, bilang simbolo bilang simbolo ng aking walang humpay na pag-ibig. ng walang humpay na pag-ibig. Nakikita nyo na, nag-umpisa pa lang. Okay, sige. So, hinihiling ko po yung candle sponsor. Asan po yung Inihiling ko ang ating candle sponsor na sindihin ang kandila, dalawang kandila nila Noni at Rochelle. dito isa. Tigisa kayo. Silang daw posporo. Yan naman doon sa isa. Samahan mo siya. Sinamahan ko kayo. Yung isa na lang ganito yung isa. Akin na yan. Pinagkalooban kayo, Noni at Rochelle, ng handog na ilaw upang magbigay liwanag sa inyong mga buhay at sinisimbolohan ng mga kandila upang inyong lalong higit na matuklasan ang pag-ibig at katotohanan mula sa Diyos at maibahagi ito sa ibang tao sa pamagitan ng inyong kakaibang pagkakaisa at walang hanggang pag-ibig. Tinatawagan namin ang veil sponsor. Daddy, paluhurin. Okay, pwede kayong lumuhod. Medyo nawawala ng init. Daddy, yung sa babae, sa abag. Sabihin mo. Okay. Yung sa lalaki sa balikat, kanang balikat. Ang belo ay kumakatawan sa relasyon ninyo, Noni at Rochelle. Ito ay nilalagay sa kanang balikat mo, Noni, sa kanang balikat. Nangangulangin ito na ang pagmamahal mo kay Rochelle ay handa mong isakripisyo ang iyong buhay upang pangalagaan at ipagtanggol ang iyong minamahal na si Rochelle. Kasabay nito, ang belo ay nilalagay sa iyong ulo, Rochelle. Naka sa ulo, nakatalukbong, sapagkat ito ay nagpapakita na iyong iginagalang at susuportahan ang iyong minamahal na si Noni. Habang suot ninyong dalawa ang belo, pareho kayong nagpapasakop sa pagmamahal at pag-aalaga sa bawat isa. So, tandaan nyo,
itong belo sa kanan ay ikaw yung kanyang tagapagtanggol. Yung lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya ay sa'yo nakasalalay. Yun naman kay yung belo na kay Rochelle, ito'y pagpapasako, pagsuporta. Tandaan mo, nilalang ang babae at kinuha sa lalaki para ito'y makatulong niya sa itinalagang tungkulin ng isang lalaki na pamunuan ng isang pamilya. Would like to request the chord sponsors, please. Ang cord po na itong kanilang ilalagay ay simbolo ng inyong pagkakaisa. Sabi doon kanina, hindi na kayo dalawa, kayo ay kundi isa. At walang sino man ang pwedeng maghiwalay sa iyo. Kaya nga ang tawag sa asawa, kabiyak. So hindi po pwede na kayo lang. Kabiyak lang kayo. Kaya pag wala kayo sa bahay, kabiyak lang kayo. Para kayo maging isa, laging nasa isip mo ang iyong asawa. Para hindi mo mapagtaksila ng iyong asawa. Di ba? So pag alam mo na meron kang kabiyak ka lang, ibig sabihin hindi ka kumpleto nang wala ang iyong asawa. So noni, saan ka man pumunta, magtrabaho at malayo kay Rochelle dahil sa trabaho, pakatandaan mo na ikaw ay kabiyak lang at meron kang kabiyak at kayo isa. At meron kang uuwi ang kabiyak upang kayo maging isa. At kahit ikaw ay malayo sa iyong asawa, laging nasa isip mo na meron kang kabiyak na ibinigay sa iyo ng Diyos na dapat mong alagaan at dapat mong pakamahalin. So, ito ay nagpapahayag ng katotohanan na sa kasal, ikaw Noni at ikaw Rochelle ay nagiging isa. So, sa pagtanggap mo, tanggapin mo nga ito Noni, sa pagtanggap mo ng aras na ito, ipinapahayag ko ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng inyong pangangailangan, buhat sa kayamanang di mauubos sa langit, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So, ang lahat ng iyong kikitain, lahat ng mga matatanggap mo, ito'y galing sa langit. Ang iyong katalinuhan, ang iyong kalakasan, kalusugan, ang iyong matatanggap na pera sa trabaho, lahat ng bagay na ito'y galing sa Panginoon. Ito'y mula sa di masusukat na kayamanan ng Diyos mula sa langit. Ang pera ay hindi magiging sandigan ng pagsasama. Ang Diyos ang siyang magiging sandigan nyo lamang. Sabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala kayong gagawin kundi pagsikapan ninyong hanapin ang kalooban ng kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban at ang pangako niya at ang lahat ng inyong pangangailangan mula sa langit, ang di masusukat na kayamanan ay ipagkakaloob sa inyo. So, marami pong ngayon ang naghihiwalay dahil sa pera. Kami pong mag-asawa, kami po'y nagkasunduan na hindi kami magkakagalit dahil sa pera. Magkakagalit lamang kami sa kulay ng kurtina. Pero sa pera, hindi po. Kailangan ninyo pong pagkasunduan. Noni, at wala ang pera. Hindi yun ang pinakamahalaga sa iyo, yung pag-ibig. Diba? Nag-umpisa naman kayo sa wala eh. Walang pera. Okay? So, ito yung inyong panindigan at ngayon ay yung perang yaan ay ibigay mo sa iyong asawa na tagap. Uso pa rin ho ba ngayon yung iniintrega sa asawa ang sweldo o kanya na? KB. Sa amin akin ng pera. Diba? Pero yung pa rin eh. Di ba? Wala pa rin hihigit doon. Kasi yun ang disenyo ng Diyos. Babae nag-iintriga. Ayun, ngayon po, babae na nag-iintrega. Kaya tingnan nyo po, hindi maayos ang pamilya ngayon. Kasi nga po, nilabag nila yung kasunduan ng Diyos. At sa iyo, Noni, at manampalataya, Rochelle, manampalataya, bumalik kayo doon sa kasunduan ng Diyos na ibinigay. At ito pa rin ang mabuti para sa inyo. Huwag nating tingnan ang mga nangyayari o ginagawa ng iba. Kundi magbalik tayo doon sa utos ng Diyos. Let's go back to the Bible. Let's go back to His manual. Doon sa kung sino ang gumawa nito ng kasal. At ipinangako niya na lahat ng iyong pangangailangan ay ipagkakaloob sa inyo buhat sa kayamanang di mauubos, sabi doon.
At ang sabi doon, hindi niya kayo iiwan, hindi niya kayo pabayan. Biro mo yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, na siyang may-ari ng lahat, hindi kayo iiwan. So sa araw na ito, yun ang pakatandaan nyo na kailanman hindi kayo iiwan ng Diyos as long as you abide in His Word. Okay, sa kanyang salita. So, ang Biblia, ito, nasan ba yung Bible? So, kaya dito, meron tayong Bible. Ito po ay, sino po sa inyo ang may cellphone? Di ba? Di ba pag bumili ka ng cellphone, ngayon po wala ng manual kasi pwede mo nang i-search sa internet. Di ba? Kaya hindi na po nagbibigay. Pero kung meron kang problema sa iyong binili, i-googles mo lang. No? At makikita mo kung paano. At doon sa, kahit po yung nagre-repair, inaano lang po nila, hindi naman po nila alam. Sinesearch lamang po nila sa Googles at malalaman nila kung paano ayusin yung inyong cellphone. So, ang kasal na ito ay gawa ng Diyos. At siya'y gumawa ng manual na kapag ang inyong buhay mag-asawa ay medyo pasira, medyo nagkakaaberya, i-search mo lang sa manual. At siya ay tutugon at sasabihin sa inyo kung paano ayos. Siya ang mag-aayos ng inyong kasal. Meron pong kwento na siya po'y bumili ng isang sasakyan at driving test siya. So, tinest niya yung sasakyan at habang siya po'y nagmamaneho, biglang tuminto na hindi niya alam. So, hindi niya alam kasi bago lang siya nakapagmaneho ng kotse. Mamaya po, biglang huminto na isang sasakyan at siya po'y bumaba yung driver nito. Sinabing, okay, pwede ko bang ayusin ang iyong sasakyan? So, meron lamang siyang pinindot na isa. Meron lamang siyang, sabi mo, start mo nga umandar. Sabi po nung driver, paano niyo po na naayos? Sabi niya, kasi ako ang gumawa niyan. Si Ford pala po, yung pong gumawa, Henry Ford, yung pong gumawa ng kauna-unahang car. Diba? Siya pala, so kaya alam na alam niya kung nagkasira, kung paano ayos. So ang Diyos din po, dahil siya ang gumawa ng kasal, siya ang gumawa ng buhay natin, siya ang nakakaalam ng plano sa atin, anumang problema sa ating buhay, kayang-kaya niyang ayusin. Amen. Amen? Sabi ng Diyos, kung kayo'y nabibigatan at napapagod sa inyong buhay, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ang Biblia, kung kayo, just read the Bible. Dasal kayo lagi sa Panginoon at iasa niya sa kanila na ang inyong kasal na siya ang gumawa ay aayusin niya hanggang katapusan. Okay? So tanggapin niyo ang Bibliang ito na yan nawa ang maging pundasyon ng inyong buhay bilang mag-asal. Pakatandaan niyo, yung inyong kasal ay hiram niyo lang sa gumawa. At inaasahan ng gumawa na ang ginawa niyang itong kasal ay inyong pagyayamanin at pakahangatan hanggang sa kamatayan. Okay? Ang expiration ng inyong kasal hanggang sa kamatayan. Okay? So, Noni at Rochelle, tanggapin niyo ang Bibliang iyan, itayo niyo sa ibabaw nito ang pundasyon ng inyong pag-ibig at ng inyong pamilya. Hayaan niyong maging pangunahin ito sa inyong tahanan. Ituro niyo ang salita ng Diyos sa inyong mga anak, sapagkat ito ang pinakadakilang pamana na maaari niyong iwan sa kanila. Sabi po sa Biblia, ang lahat ng bagay mapaparam, tayo mamamatay, ngunit ang kanyang salita ay magpakailanman. So tayo pong mga magulang, kung gusto niyong pagpalain kayo at ang inyong mga anak ng magpakailanman, hindi lamang sa buhay dito, ipamana niyo ang salita ng Diyos. Sabi po sa Biblia, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na ito. Dili-dilihin niyo ito araw-gabi upang matupad niyo ang lahat ng nasusulat dito. Sa gayon, giginhawa kayo at magtatagumpay. Noni at Rochelle, kayo ay giginhawa at magtatagumpay kung hindi niyo kaliligtaang basahin ang aklat na yan, dili-dilihin araw at gabi, at tuparin ito kung ano man ang nasusulat. So, tawagin natin muli ang naglagay ng cord at pakitanggal naman po ulit. Lagay nito. Pwede ho bang cord sponsor? Paki-uncord.
Yung pong susunod, humanda na. Yung naglagay ng belo, humanda na po dahil kayo naman. Yan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Nakasindi pa ba yung ano? Ba't yun ay patay? Nasindi? Ay, unity pala. Okay, so... sa kanila malapit. sige. Best man. Best man, pakibigay nyo nga yung candle nila sa bawat isa. Pwede pakilapit. Hindi, nakatusok yun. Nakatusok. Yung candle lang, Yung kanin lang kami. Bigyan na kayo. pakikuha nga. Yung isa kayo. Aalisin ko dito. Oo, hawakan mo kaya. Yan, ibigay mo nga kay ano. Baka Bunutin mo matuluan lang. na, baka matuluan. Okay, ganun lang para hindi matuluan. Ganun lang. Ilayo mo para hindi ka. Okay, dito kayo tumingin, huwag sa kandila. Pinagkalooban kayo, Noni at Rochelle, ng handog na ilaw upang magbigay liwanag. Ang kandilang yan ay kumakatawan sa inyong buhay. Kung gaano kaningas yan, ganang kaningas. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng buhay. At kung gaano kaningas niyan, yan ang gusto ng Diyos sa inyong buhay. Kayo ay, sa pamagitan ninyo, kayong dalawa ay galing sa magkaibang pamilya. Magkaibang uri ng kaibigan, medalyada at saka rana, di ba? So, magkaibang kultura, magkaibang siguro ang hilig sa pagkain, di ba? O sa lahat ng bagay. So, hiniling ko na kayo tumayo. Sige, tumayo kayo, paki-assist si at lumapit kayo doon sa malaking kandila. At ang malaking kandilang yan, okay, malaking kandila ay nagsasalarawan na pinag-isa ang inyong ilaw at ang patuloy na iningas ng inyong pag-ibig. Ito ay sumasagisag sa isang tunay na ilaw, ang Panginoong Hesus, na nananahan sa inyo at kailangang magliwanag habang ipinahayag nyo na siya ang ilaw at tatanglay sa inyong buhay dito at sa buhay na walang hanggan. Sige, patayin nyo na yung inyong kandila. So dati kayo ay tig-isang buhay. Okay, tingin kayo dito sa akin. Pakikuha na nga yung kandila nila. Okay, humarap kayo sa akin. So Noni and Rochelle, yung dati yung tig-isang kandila ay wala na. Nasa na? Wala na sa inyo. At ito ay pinag-isa na ng Diyos. Iisa na. At ibig sabihin noon, si Jesus na nag-akda ng kasal ay siyang mananatiling ilaw niyo. At sa pamagitan ng ilaw niya, kayo'y kanyang iilawan. Upang ang kaningningan ng Diyos ay mahayag sa inyong buhay, sa inyong mga anak, at sa lahat ng tao. At gagabayan niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kaya, maraming salamat sa inyo sa inyong pakikisa sa gawaing ito. At nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon sa mga darating pang mga araw. Kaya Noni at Rochelle, ngayong umaga, kayo'y pinagtitibay ng Diyos sa inyong kasal. At kayo ngayon ay isa na. At ngayon, sabi ko sa inyo, maghanda kayo ng personal vows. Okay? Noni, sa harap ng mga nakararami, sabihin mo ngayon yung iyong mga pangako o kasunduan na nais mong pagtibayin yung dalawa ngayon sa harap ng mga saksi. Lumaki man tayo sa broken family, subalit binigyan ng Panginoon. Subalit binigyan ng Panginoon ang ating mga ina ng isang mabuting ama ng ating tahanan. Kaya ipinapangako ko sa iyo na habang buhay kita mamahalin. Dahil ang gusto ko lamang makasama ka habang buhay at kasama kang tumanda. Kaya I love you ba? Marcel.
Today, I choose you to be my husband. Hindi ko may papangako magiging perfecto ang ating relasyon, pero I promise to love you with all my heart at sasamahan ka sa lahat ng hamon ng buhay na ating tatahakin. With the guidance of our Lord, may my heart be your shelter and my arms be your home. I love you. Palakpakan po naman natin silang dalawa. Okay, pwede kayong lumuhod, Noni at Rochelle, doon sa altar. Panginoon, ang dalawa pong ito ay narito. Sabi nga po ni Noni, sila ay galing sa isang broken family. Pero sa oras na ito, Panginoon, amin po itong sinisira at pinagbabawal sa mag-asawang ito. At nais po namin kung ano ang disenyo nyo sa isang kasal. Ito po ang pinangyayari ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Kami po ay narito, ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga ninong at ninang at lahat po ng mga kaibigan ay narito. At kami po ay nagkakaisang dumudulog sa iyong trono sa langit. At amin pong hinihiling ng iyong habag at awa ay gawad mo kay Noni at Crucial upang ang lahat ng bagay dito sa lupa ay mapagtanggap-gumpayan nila at ang sakramento ng kasal ay kanilang papagtibayin habang sila'y nabubuhay. Nawa, Panginoon, sila'y manatiling tapat sa bawat isa, gaya ng pagiging tapat nila sa iyo, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, ikaw nawa ang maging sentro ng kanilang pagiging mag-asawa. At sa pamagitan noon, Panginoon, pagpalain mo po sila ng mga anak na magiging tunay na mga anak ng Diyos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, bukas mo po ang pintuan ng langit at ibuhos mo po sa kanila ang masaganang pagpapala. At ang sabi mo po, Panginoon, hindi mo sila iiwan, hindi pababayaan. Panginoon, selyuhan mo po ng iyong banal na dugo ang sakramento ng kasal na ito kay Noni at kay Rochelle. At ipinatutupad ko na walang anumang kasamaan ang maghahari sa kanilang dalawa. Sila'y magtatagumpay sapagkat si Jesus ang kanilang ginawang Panginoon ng kanilang kasal. Kaya sa umagang ito, pinatutupad po namin kung ano ang nasa langit mangyari sa mag-asawang ito at sa bubuoy nilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, marami po salamat. Pwede na po kayong Okay, nasan yung token? Yan. At ngayon po tayo po idadako sa honoring of parents. Thank you po sa papalaki sa akin mo kahit ano. Alam mo na yun. Basta. Naging aral sa akin yung mga pinagdaanan mo. Kaya pipilitin ko at gagawin ko kung ano yung dapat para magsama kami habang buhay. At walang iba makakasira sa amin kundi ang kamatayan lamang. Thank you kasi di mangyayari tong araw na to kung hindi magiging successful at hindi matatapos kung hindi dahil sa kung hindi dahil sa inyong pagmamahal sa akin. Maraming salamat po. Tanggapin po ninyo ang aming munting regalo para sa inyo. Bless kayo. Very blessed. Yes, I show you what real love can do. Monique rin. Salita ka. Ma, Pa, maraming salamat po dahil pinagkatiwalaan niyo ako na aking pagsisilbihan ang inyong anak na si Rochelle Medalyada habang buhay. At pinapangako ko po sa inyo na hindi ko po siya iiwan. At tanging kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa amin. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit. Unang-una sa lahat, maraming salamat
na kahit Okay lang. hiwalay kayo ni Papa, nakapunta kayo dito at ginabayan niyo ako. Pinalaki ng maayos na may takot sa Diyos. At nagpapasalamat din po ako kay Papa, kahit na stepfather ko lang siya, ibinigay niya lahat para mapalaki ako ng maayos. Tanggapin niyo po ito. Munting regalo. Mapa, tanggapin niyo po itong aming munting regalo sa inyo. At maraming salamat po. I love you po. Pwede mo pang lapitan. Ako naman, Rochelle. Rochelle. Thank you po sa pagpunta niyo po dito. Gumawa po kayo ng paraan para makarating dito. Kahit po sa dinadanas natin pandemic. Maraming po salamat sa pagpalalaki po kay Noni. Kasi hindi ko naman po siya. Magiging ganyan yung ugali niya kung hindi po dahil sa inyo. Maraming salamat po. Pilipinas, kayo ay hindi na dalawa, ngunit ngayon ay iisa na sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos, kailan may huwag paghiwalayin ng tao. Sabihin nyo nga ang dalawa. Ang pinag-isa ng Diyos ay hindi mo paghihiwalay ng tao. Okay, lahat po tayo sabihin natin, ang pinag-isa ng Diyos ay kailan may huwag paghiwalayin ng tao. Okay, so yun po. So ngayon po tayo po ay dadako sa signing of the Certificate of Marriage. Tony and Josie Javier. Shining through the city with the little funky soul. Light it up like the Ninong and Ninang Tony and Josie Javier. Welcome po. Pasok po kayo dito sa Bulwagan. Next is Mr. Jericho Salazar and Mrs. Rose Castillo. Mr. Eladio Pilar and Mrs. Eva Dote Alcantara. Mrs. Ella Pilar. Principal sponsors, Mr. and Mapasok dito. Yan. And Mrs. Antipas and Christina Benedicto Alcoy and Mrs. Marisa Lucena. Sponsors, Candle, Mr. Eman Magda, rather. Ladronio. Okay, next. Albert. Punta tayo sa ating bearers. Sa ring. John Marie Pilar and coin bearer. And let's all welcome our bride's parent, Angela Barquez and
Rana na sila ngayon. Mr. and Mrs. Rana na sila ngayon. Yan. Hintayin mo nating makaupo ang dalawa. Yan. Yan. Masayang masaya ang ating bagong kasal. Pipicture muna. Yan. Picture muna po. Mga ninong at ninang, ating pong samantalahin na po muna ito bago tayo kumain, kunting-kunting oras lang po ano. So after ng picture taking nila, gusto ko po bawat ninong at ninang, pwede po kayo magtaas ng kamay na mag-wish po kayo sa dalawa. Pag sinabi pong wish, mga bagay na gusto nyo pong mangyari sa buhay ng mag-asawang ito. Mga bagay na gusto ninyong makita sa dalawang pinag-isa ng Diyos sa araw na ito. Okay? So maghanda po ang mga ninong at ninang. At kung sino naman ang sa mga secondary sponsors na pwede ding mag-wish sa kanila, ay pwede ding mag-raise ng hand at pwedeng lumapit dito. Okay? Okay po ba? Okay. Sir, okay. Ngayon naman, sino po sa mga... Pwede po ba ako tumawag na lang o magtaas kayo ng kamay? Okay, at tatawag na lang ako, walang tataas ng kamay, mga ninong at ninang. Kitang-kita po kayo ng dalawa. Tatawag na lang po kaya ako. Lord. Una, tawagin ko ang ninang. Isa sa kanyang ninang. Gusto ko mag-wish ka, ninang, sa dalawang ito. At makinig po tayo sa wish ng ninang na to para sa dalawang mag-asawang ito. Tawagan ko po si Ma'am Eva Dote. Hello, magandang tanghali po sa lahat. Ako po ang aking mga estudyante ay nandyan. Sa inyong mag-asawa, ako'y nagpapasalamat kay Kuya Angel at sa kay Ate Tasing na naging bahagi ako ng inyong pag-iisang dibdib. This is my first time. Ano po, wala po ang aking asawa, yun naman po ay alam nila dahil kaalis lang po ng aking asawa ng 14. Pero kung nandito siya, kami po yung dalawa. Ano po, hindi ko inaasahan. Pero naway maging sentro, unang-una, maging sentro ng inyong pagsasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi kami perfect na mag-asawa, ang aming pagsasama, pero hindi kami nagsisigawan, hindi kami nag-aaway. Pero dumaraan sa maraming pagsubok. Okay? Lagi lang kaming nagdarasal sa Panginoong Diyos na patuloy kaming bigyan ng lakas sa araw-araw para sa aming mga anak at naway ganun din kayo. Pray lang. Sabi nga, pray without ceasing. Lagi kayong manalangin, kayong dalawa. Hindi naman hinihiliin na habaan niyo yung panalangin. Basta lagi kayong mag-aas sa Panginoong Diyos sa araw-araw na kayo ay bigyan ng patuloy na gabay. Nandun yung pagtitimpi. Magkaroon kayo ng give and take relationship. Pag mainit ang ulo ng isa, huwag iinit ang ulo ng isa. Pero minsan, nagsasabay yan. Ngunit, doon sa pagsasabay na yon, ang init ng ulo ninyo, merong isa doon na maglalaylo para hindi kayo magsalubong. Patuloy ninyong paigtingin ang inyong pagmamahalan. Gawin ninyong joyful ang inyong pagsasama. Kasi ganun kami mag-asawa eh. Gusto ko lagi akong pinapatawa, pinapasaya ng asawa ko.
At ganun din siya naman ay medyo komedyante. Komedyante. So, gawin ninyo joyful ang inyong pagsasama. At magkaroon kayo ng hindi naman maraming anak, then mga malulusog, matatalino, at may takot sa Diyos ng mga anak. Yun lamang po. Maraming salamat, Ma'am Eva. Narinig niyong dalawa. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Binabati ko kayong dalawa sa inyong araw na ito ng inyong kasal. Ang may payo ko lang ayun, pagka may problema, pag-usapan yung dalawa kasi pag pinaabot nyo pa ng kinabukasan yung problema, baka lalong lumala. At least kung mapapag-usapan nyo sa gabi, matatapos na yung problema. Tapos, ayun, hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Pasensya na po. Yun, congrats na lang at saka, yun, mapatnubayan kayo ng Panginoong may kapal. Salamat. Just like to congratulate both of you, the mother and father of the groom and bride. To make it short, I wish you both an everlasting love ahead of you. Good luck. Thank you, Ninong. And how about the Ninang? Congratulations sa inyong dalawa. May wish ko lang sana yung love nyo sa isa't isa, wag mawala. As in, mag-asawa na kayo pero mag-best friend pa rin kayo. Then wag mawawala yung kwentuhan. Kasi yun ang nagpapatatag sa isang relasyon para lang kayong magkaibigan. So doon, mas lalalim palalo yung pagmamahalan nyo. At sana, maging healthy yung baby mo. Thank you. Thank you very much, Ninang. Lalapit pa po ako dito. Asa pa po yung ibang mga ninang? Nasa isang table, paano po? Pero bago ako pumunta doon, Ninong. Test mic. Remember? The word test mic. Ito na yung pangalawang kabanata ng buhay nyo. Kaya lang, nakakaiyak yung mga mas nakakasira na makeup. Sa totoo lang, matagal tayo magkakasama, Tito. Saan tayo magkakasama? Sa live band. Sa bote. Ngayon, iba na. Hindi na Tito. Ninong na. Tsaka, huwag niyong sabihin yung sinabi niyo kanina nung nasa harap kayo ni Pastor. Pangatawanan niyo. Panahon na. Ito yung sinasabi niyong henerasyon niyo. Yung pinagdaanan niyo, huwag niyong uulitin. Yun lang. Lagi naman akong nasa tabi niyo. Kung paano ko kayo pinagsasabihan. Kita mo naman ako. Kung mo nasa akin ka, ayaw ko nang hindi ka pakakasalan. Yun yan. Yun ang masasabi ko sa inyo. Mag-aalab yan. Gumaya kayo sa akin, black sheep daw ako. Pero idolo ako ngayon ng mga kapatid ko. Sa 12, pinakabunso ako, idolo nila ako ngayon. Yun yung sinasabi ko. Huwag niyong ipakikita sa panlabas, bagkos gawin niyo sa panloob. Congratulate sa inyo. Dadagdagan nyo. May pandemic. Congratulations. Pare. Welcome sa bagong kabanata ko sa mga kumpare ko dito sa Sariaya. Paganyan na ng paganyan niya. Salamat po. Maraming salamat. Hello. Congratulations sa inyong mag-asawa. Sana magsama kayo ng mas maganda kaysa dati na relasyon na mag-boyfriend-girlfriend. Ngayon ay may pamilya na kayong bubuuin. Pagpalain kayo ng Diyos habang buhay. Thank you.
you very much po, Ninang. Punta po tayo dito sa... Tingin kayo sa Magandang tanghali po sa lahat. Unang-una sa Medalyada family. Sa mga naging kumpare ko ngayon. Sana po maunawaan nyo kami kung kami man may kaunting pagkukulang. Are. Nahabag kasi ako. John, nak. Ito kasi pong anak kong ito, napasa akin ito, 8 years old lang. Umpisa mapa sa akin siya, ni minsan hindi ko naramdaman na hindi ko siya tunay na anak. Lahat ng mga anak ko sa una, ipinamulat ko sa kanya na ganun din ang turing ko sa kanya sa tunay kong anak. At sinabi ko po sa kanya na hanggang ako buhay, susundin mo ako. Kung ano ang batas ko, yun ang susundin mo. Ganun din sa mga kapatid mo. Kaya bagnabago ako sa tulad kanina sinabi niya doon sa kasalan broken family nga pero natakpan ko yung pagkukulang ng ama niya. Yun ang kinahabagan ko po. Kung napabayaan siya, nandito ako nagabay alang-alang sa minahal ko siya bilang isang anak. At ni minsan, hindi ako nangaral na wag niyang gagayahin ang kanyang ama. Madami kasing asawa ang asawa niya, ang ama niyan. Palibasa, gwapo. Totoo po yun, totoo. Kaya, Ning, sa aking manugang, ang may ipayo ko sa inyo, total naman, nasaksihan nyo yung pagiging broken family nyo, pagiging broken family ng ama nila, ni Junjun. Sana itatak mo sa otak mo, anak, na magiging huwarang ka bilang isang ama ng inyong magiging anak. Sasabihin ko sa iyong tasahan na kahit tayo naghihirap sa mga pamamalakad sa ating pamilya, huwag mong babaguhin yung pananaw mo bilang isang anak kita. Yun lang. Huwag mo akong ipapahiya. Yun lang. Salamat po, salamat. Maraming salamat. Ganun pa man po, bago po natin hingan po yung side na tita, kayo po yung magsasabi. Mamaya habang kakain muna po, tayo magpipray, tapos saka natin i-continue yung mga may nais pang magbigay ng wish. Okay. Tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Ipag-pray po natin ang pagkain. Hiniling ko po ang lahat na tumayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa ginawa mo sa buhay ni Noni at ni Rochelle at sa bawat pamilya at sa lahat ng taong naririto. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang ipinagkaloob mo sa kanila at maging sa pagkain na pagsasalusaluhan sa oras na ito. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, at makalinisin at magsilbi na kasa ng pisikal na katawan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po kumain. Maraming salamat po.
behind a silver screen, and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Dahan lang, dahan lang. Pwede bang umibig nang hindi nasasaktan? Pwede bang pigilin ang pusong nagmamahal? Nangangarap na sana'y malaya. Aking sinta, ano bang meron sa'yo? Pag nakikita ka na, bumabagal ang mundo. Pag ngumingiti ka, para bang may iba. Pag tumitingin sa'kin, mapupungay mong mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. Ito ang ating kinita simula kagabi hanggang ngayon na nagkakahalaga ng 121,657 sa ating panimula. Tanggapin mo ito. Asawa ko, tinatanggap ko. At ating ibibili ng ating lupa. Tataniman ng lupa. Para tayo magkanyoga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagdalo niyo po dito sa aming kasal ni Rochelle. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga tulong niyo po, lalong-lalo na po sa mga tagbabay, sa mga ninong at ninang, sa mga ninong at ninang namin sa Bato. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po namin makukuha ang ganitong kalaking halaga na aming panimula sa aming buhay pag-asawa. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako una-una sa lahat ng unang araw ko dito nung tayong simula na nanunungan. At saka nung basta po yung 3 days na binuno po natin para matapos po itong kasalan na to. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at nagbigay po ng kanilang tulong para simula namin sa aming buhay. Maraming po salamat. Lubos po yung pasasalamat ko. I-bless po kayo ni Lord sa mga binigay ninyo. At God bless po. Yun lang po, maraming salamat. Kasing tamis sa init na yakap mo.